Sa dami ng mga naglilipa ng diet recommendations online, marami ang naeengganyo na sumunod sa mga ito sa pag-asang masimulan na ang kanilang Fitspiration journey. At isa nga sa nakikitang paraan ng ilan para mapabilis ang pagpapapayat ay ang tinatawag na crash diet. Ang mga delikadong epekto nito sa ating kalusugan alamin sa experts' opinion report na ito. Kaliwat kanan ngayon kung magsulputan sa social media ang iba't ibang fitness professionals at mga enthusiast. Gayon din ang kanilang mga ibinibidang fitness at diet regimen para ma-achieve ang body goals. Pero kung minsan, sa kagustuhan na mapabilis ang proseso, may ibang pinapatulan ang delikadong crash diet kahit pa ikapahamak nila ito. Bagay na ipinunto ni Mr. Francis Lopez, isang nutritionist at dietitian. So, isang pinakaunang lumalabas dyan is yung paghina ng immune system, pagkakaroon ng mga sakit. And then, yung pagkakaroon ng brain fog or yung feeling ng hindi ka makapag-focus, tapos para kang nalipasan ng gutom, which is sinasabi nila normal lang, which is hindi po yung totoo. Hindi po dapat ang isang tao nakakaramdam ng ganong klase ng feeling pag po siya ay nag-undergo ng isang klase ng diet. Ayon kay Lopez, ang maayos na diet ay dapat sustainable at hindi kinokompromiso ang ating kalusugan. Kabaliktaran pa niya ang balik ng crash diet sa ating katawan dahil sa halip na tayo ay pumayat, ay mas lalo lang tayong madaragdagan ng timbang sa katagalan. Yung mga crash diet po kasi na yan, meron po siyang balik sa atin, which is what we call yo-yo effect or bounce effect. So, let's say for example, ang isang tao ay nag-undergo ng crash dieting, nag-lose siya ng 5 kilo sa loob lamang ng 2 linggo. Pag po ito ay itinigil niya and hindi na niya masustain, yung nalus niya na 5 kilos na yon is pwede niyang mag-gain ng mas doble or triple pa. Paalala nito, ang ligtas na pagbabawas ng timbang ay mula 3 hanggang 5 kilograms sa loob ng 1 buwan o katumbas ng 0.5 hanggang 1 kilogram sa loob ng 1 linggo. Sa ganitong paraan, gradual o dahan-dahan ang pagbabago sa ating katawan na hindi makakaapekto sa pang-araw-araw nating pamumuhay.